Now, I want you to open your Bible in the book of Genesis. Starting from verse chapter 26. Ito po ay starting from verse 1 to verse 3. Are you still here? Ang topic ko ngayon ay napakahalaga because this is all about obedience. No? This is all about listening to God and hearing from God. Alam niyo po, isa sa pinakamatinding itinuturo sa atin ng Panginoon ay ang pagsunod. Because disobedience is a rebellion to God. Okay? So kung kayo po ay nag-practitioner ng disobedience, hindi sa Panginoon, hindi disobedience lang yon. Yon ang tinatawag na rebellion against God. Nung ako po hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang akala ko, gumagawa lang ako ng mali. Not knowing, yung pala, doon na pala ako sa spirit of rebellion. So, the first thing that a new believer, pag naging Kristiyano po kayo, ang isa nyo pong pinag-aaralang mabuti magawa ninyo, yung matuto tayong mag-obey. Okay? Kasi po ang obedience, yan po ang naglalapit sa atin, nag-a-attract na mangyari yung napakagandang plano ng ating Panginoon. Parang ganito, paano mapupulfill yung magandang plano sa Lord, disobedient ka? Diba? Yung kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa'yo, po-prosper ka niya, pagaganda yung pamilya mo. You know, of course, hindi sabing walang problema, but you will become an overcomer, you become a conqueror. But your life marks of disobedience. Siguro bago ako magpatuloy, I want you to check your heart. Are you a person that is marked not just disobedience, but rebellion? You could be rebellious to your parents, you could be rebellious to your teacher, or probably you can be rebellious to your cell leader or even your pastor. Di ba? Kasi po, ang obedience, pag binaligtad mo yan, is disobedience. And disobedience po is equivalent to rebellion. Is your life mark ng rebellion? That's a good question. Because kahit anong preach ko sa'yo, but if there is mark of rebellion in your life, wala pong kwenta yung kahit anong preaching ko sa'yo. Pero subukan mo, palitan mo yung mark of rebellion, ask God for forgiveness and cleansing, and then begin to obey the Lord so that your life will be marked of obedience. With obedience, mag-iiba po takbo ng buhay natin. So hindi ulat ng tao dito, rebelde. May mga obedient dito, amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga obedient dito? Okay. Now, papakita ko sa inyo sa umagang ito ang isang istorya sa Bible ng pangalan niya po ay Isaac. Dito natin makikita na siya ay may challenge to disobey or obey. Minsan may dahilan bakit tayo nagdi-disobey eh. But dito sa istoryang ito, ipapakita din natin, anong naging resulta sa kanyang obedience? No? Ano nangyari? And then makikita nyo, marireflect nyo sa sarili nyo, na meron tayo mga bagay na nasa harapan natin ngayon, na ang tendency mag-disobey tayo. Okay? But you will, instead of disobeying, you will make a decision to obey. Basahin po natin ito sa verse 1. Now there was a famine in the land, besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistine, and Gerar. Wala na si Abraham, si Isaac na to no? So sabi ng Bible, katulad ng famine na narasan ni Abraham, meron ding famine na experience itong si Isaac. Pag sinabi po nating famine, wala akong makain kasi hindi makapagtanim, tuyo, you know? Hindi makakain, ng mga hayop, patay. So magugutom talaga yung mga taong nandun. Walang tubig eh. So hear that. Verse 2, let's go to verse 2. During the famine, during the difficult situation ni Isaac, I want you to know this. God want to show up in the middle of your problem. Sabi po ng Bible, the Lord appeared to Isaac and said, famine to do not go down. Come on, say that word. Do not go down. Hindi. Tulungan niyo ako mag-preach. Okay? Kasi pag sumasagot kayo, ginaganahan ako eh.
Pag hindi kayo sumasunod, parang tulog kayo. Parang gusto ko nang tumigil. Mag-closing prayer na eh. Okay, ulitin natin. Do not go down to Egypt. Ito yung sinabi ni Lord. Kasi, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Wow. Verse 3, sabi niya ganito. Stay in this land for a while. Say that word, for a while. Naku, nakakatamad talaga. Parang, sige, closing prayer na tayo. Kung ayaw ninyo, sabihin natin, for a while. Hoy, baka natutulog kayo dyan. Isang malakas nga dyan, for a while. Yun. Ay, ginaganahan ako. Thank you, Jesus. Holy Spirit, tulungan mo ko. Stay in the land for a while, and I will be with you. And will bless you. Come on, share the Lord. Bless you. Sabi mo sa katabi mo, bless you. Sa kabila naman, bless you. Stay in the land for a while, and I will be with you, and I will bless you. For to you and your descendants, I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your forefather, to your father, Abraham. Ang ganda ng verse na to eh. So, let me clarify. May famine, si Isaac, kumukulo sigmura, yung anak siguro, tsaka yung sweetheart niya, paano tayo kakain? Sabi niya, gutom na kami. Sabi niya, ako rin eh. So, paano tayo? Lumapit sa kanya isang tao, Isaac, bakit? May pagkain doon, balita ko sa Egypt. Meron. Sweetheart, sandali lang ha. Alam ko, gutom na kayo. Ihanda mo yung ating karaban. Tsaka yung mga sako dyan. Kukuha tayo ng pagkain. Ready na si Isaac. Nung malapit na silang umalis, sabi po ng verse 2 ganito. Lagay mo sa verse 2. Papunta na sa Egypt eh. Sabi niya, do not go down to Egypt. Ano gagawin mo? Gutom ang asawa, gutom ang anak, gutom kayo lahat. Tumingin ka sa pong paligid, walang makain. Tapos tumingin ka sa kaliwa, merong pagkain. Siyempre, normal, pupunta ka doon. No? Kukuha ka ng pagkain, bibili ka. Eh, dumating si Lord. Nag-appear sa kanya eh. Huwag kang pupunta sa Egypt. Sino doon makukompuse? Pag hindi ako pumunta, hindi makakakain to. Pag hindi pumunta, yung misis ko papangit kasi gutom. Pag hindi kami pumunta sa Egypt, pero ang kausap niya rito, hindi tao, Diyos. So sabi ng Diyos, said that word Lord, nabasa nyo, the Lord, yung word na Lord na yon, nag-appear to Isaac, yung Lord, yun yung owner. Said that word, owner. Pag sinabing Jesus is Lord, Jesus is the owner. So, ibig sabihin, sabi ng Lord, ako may-ari ng lahat. The Lord appeared to Isaac, the owner of the whole earth. May tanong ko sa inyo, alam niyo po ba na ang Egypt during that time, bakit sila lang ang may pagkain? Because geographically, Egypt is strategically located sa Nile River. So hindi nakakapagtaka, may grain sila, may panggawa ng tinapay, kasi po, nakatabi sila sa Nile River. Yung Nile River na yon, nung sila nagpapump ng water para madiligan yung halaman, kaya sila lang ang may bread. Are you listening? So dito sa scripture na binabasa po natin, kung titingnan po natin, ang unang point dito, sinabi ni Lord, huwag kang pupunta sa Egypt. Sabi niya, live in the land where I tell you to live. In fact, pag binuntahan mo sa verse 3, ang sabi niya dito, stay in the land for a while and I will be with you. Parang sinasabi ni Lord, huwag kang pupunta sa Egypt. Hindi sinabi kung anong dahilan eh.
So ako, ina-analyze ko yung mga possibility. Pero sinampi yung salita, I will be with you. Ang ibig sabihin nun, my presence will go with you. Parang ganito, huwag kang pupunta sa Egypt kung magutom mo ka man, kasama mo ako. Teka muna, tanongin kita, magugutom ka ba pag ang kasama mo, Panginoon? Siya ang may-ari ng lahat? May ibig sabihin to. May ibig sabihin to. Baka hindi mo to naintindihan, pero ipapaintindi po namin sa inyo. Sabi ng Bible sa verse 3, I will be with you and I will bless you. Okay? Ngayon, si Abraham o si Isaac, ganito na mangyayari. Magpipili siya ngayon. Tinapay ng Egypt o ang bread of life na Diyos? Sino kaya piliin ni Isaac? Yung tinapay, yung provision ng world o yung security na sa presence of God? Alam mo, minsan nami-misinterpret kasi natin. No? Minsan ganito tayo. Kasi puro naman Lord, Lord, wala kaming pera eh. Di ba, ganun tayo, no? Ano naman to? Di ba, sabi nga ng iba, magkakapera ba tayo pag puro tayo Bible study? Di ba? So ano yun? Ano ibig sabihin? Mag-Egypt na lang tayo. Huwag tayo umasa sa Diyos. Kinakailangan, pag tayo puro pray, dapat gumalaw tayo. Dito na nami-misinterpret ng mga tao yung difference between I will be with you, ibig sabihin, my presence will go with you. So parang ganito, bread from Egypt or the presence of God. Dito kasi, ang ginagawa kasi natin, di natin naunawaan, when the Lord bless us with His presence, blessing will flow for us. Tandaan nyo yan, no? When the blessing flows from the present, something is... Kasi ini-establish dito ni Lord yung mga foundational principle kay Isaac at para sa atin. Okay? Of course, the presence of God is not the means to the blessing. Huwag niyong mami-misunderstood. The blessing of God, the presence of God is itself a blessing. Yung sinabi nga ni Lord, bless ka na kaagad nagsalita pa lang siya I will be with you and I will never leave you. Yun, bless na ako nun. Tama? Kasama ko si Lord, makikita niya akong gutom, yung asawa ko, yung anak ko, hirap. Hindi pa payag si Lord, kasama ko siya Di ba? Wala pang taong sumunod sa Diyos na naghirap. Basahin niyo Bible. Wala pang taong namulubi sa kakasunod sa Diyos. Wala. Lahat po ng sumusunod sa Lord, meron tayong blessing. Sabi ko nga kahit wala kang pera, basta't may kasama kang Diyos, iba buhay. Kahit wala kang kotse, kasama mo si Lord, iba ang buhay. Pero subukan mo, may kotse, may bahay, pero walang Diyos. Tingnan mo, impyerno. Yung asawa mo, babaero. Yung asawa mo, babae, lalakero. Mga anak mo, drug addict. Ano pa silbi ng mga blessing na yan? Alam niyo kung bakit? Yan ang mga napapala ng mga taong nauna ang blessing kaysa sa presence. Dito, hindi hinayaan ni Lord na magkaroon ng chance si Isaac na malito. Dito, pinilit ni Lord na wag ni Isaac i-reverse. No? Because sometimes we want the blessing, we want the provision, we want the protection, we want prosperity so that we could feel God's presence. Mali. Ni-reverse ni Lord yan. Alam mo sabi ni Lord, if you seek my face, if you seek the kingdom of God first, then all this protection, all this prosperity, all this provision will be added unto you. So ang laban ka nito, provision or presence. I believe presence of God must be over and above blessing. Ganito naman yan, simple lang di ba? Tiyakin mo lang may presence ka ni Lord, kasama mo si Lord, automatic yung blessing magpo-flow. Pero kung mga puro ka lang blessing, puro ka lang pera na walang presensya, Lord, sa buhay mo, I think hindi kita mapapangakuhan dyan na gaganda buhay mo. Subukan mo magkaroon ng trabaho na walang Diyos. Subukan mo magkaasawa ng walang Diyos. Magkaanok na walang Diyos. May negosyong walang Diyos. Tingnan mo, ipalaban. Tingnan mo yung taong may Diyos, may presence ni Lord. Hindi religious
Tingnan niyo po, ibang-iba po ang buhay ng mga taong ito. So, may tanong ako dito. May famine, dapat papuntahin siya, hindi siya pinapunta eh. May challenge, may problem tayo, pero sabi ni Lord, alam ko may problema ka, alam ko may challenge ka. Nakita ni Lord, pupunta sa Egypt. Huwag kang pupunta sa Egypt. Ano ba yung Egypt na to? Sino sa inyo pag may problema ka, pumupunta ka sa inuman? Egypt yun. Amen? Ay, sure. Alam mo, ba't ka ata nakainom ka? Kasi po, Pastor, si Lord, hindi ako pinagbibigyan. Meron ba dito pag nagkakaproblema, naglalasing ka? Meron ba dito pag nagkakaproblema ka, pupunta ka sa sarili mo, iinom ka, patago? Why you go down to Egypt? You see, the famine will test you. Yung pangalawa. Yan po yung pangalawa. Kasi hindi mo alam, the famine is a divine detox. Say that word, detox. Ang detox po, narasi ba lumapit sa isang tao? Alam mo, may bebenta ako sa ano yun? Pang detox. Oh, talaga? Oh, alam mo, kaya ang taba-taba mo kasi yung bituka mo, daming ano eh. Inumin mo to, ha? Sino nakaranas nun? Tapos binili mo 10 bottle, 10 box, natapos na lang. Hindi naman tumalab. Si Lord, gumagamit siya ng pan-detox kay Isaac. Alam niyo bakit siya dinidetox? Huling-huli ni Lord si Isaac pupunta sa... Hindi man lang nag-ask kay Lord, hindi man lang nagtanong. Punta na kaagad sa Egypt. Buti na lang pumunta si Lord at pinaruhibit siya. Di ba? Sino sa inyo pag may problema, arangkada ka na kaagad? Yung pala, papunta ka pala sa maling lugar. Do not go down to Egypt. Yan po yung guidance ng Panginoon. Walang alam dito si Isaac that God is performing a divine surgery on Isaac's heart. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po ba ng Egypt represent the visible provisions? Egypt is a symbol, a picture of physical provision. Katulad ng sinabi ko, they are located on Nile River, makes the Egypt productive. And therefore, because it is productive, alam niyo naman yung mga tao, pag marami mga pera, ang sabi nila, alam mo, pinagpala ako ni Lord. Di niya alam, Egypt pala yun. Tingnan ng katabi. Dahil pera yung katabi mo, makwarta na yan, kasi nasa Egypt na. No. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako nasa Egypt na, kay Lord ako. Amen? Because Egypt looks like an answered prayer. Because Egypt is a tangible thing that you see, measurable thing that you look, and reliable according by human standard. Ang Gerar, yung Kanaan. Sabi ni Lord, stay here. Don't go down there. Bakit, Lord? Ano ba pinagkaiba ng Egypt? Ano ba pinagkaiba ng Gerar? Because Gerar is the Canaan. Pinangako nga ito, ibibigay ko sa inyo to, yung Gerar, yung Canaan na ipinangako ko kay Abraham. Kaya lang, doon sa Egypt, matututo kang mag-rely sa ground, sa tao. But dito sa Canaan, walang tubig. Wala. So therefore, dahil walang tubig, malamang hindi ka maging productive. So now, dito, you will begin to depend on invisible. The land of promise depend only on the rain from heaven. Sila nagdedepend sa Nile, dito magdedepend ka sa rain. Alam mo, nakakalungkot. Kasi putong ulan na ito, rain is something Isaac that he could not control. He cannot manipulate, he cannot predict. It requires daily looking up to God. Kasi yung pala dito si Lord, pag dito kasi pumunta sa Egypt,
matututo siya mag-rely sa ground. Pero pag sa Kanaan, dito ka. Walang Nile dito, pero titingin ka sa akin, sagot ko na ang tubig mo. Ako magbe-bless sa'yo. Ako ang tutulong sa'yo. Pinapalitan ni Lord, tanggalin mo yung Egypt sa puso mo, matuto kang mag-rely sa. Sino rito nararanasan mo na ikaw itinuturo ng Diyos mag-rely sa Kanya, hindi sa tao? Huwag kang mag-rely sa boss mo, sa sweldo mo. Trust, obey, stay. Huwag kang umalis dyan. Therefore, I could say, yung famine po is not just lack of rain. It was a test of faith. It was a test of obedience. And it was a test of appetite. Si Isaac kaya magkikrave sa bread ng Egypt? O mas gusto niya kahit walang tinapay ng Egypt, basta kasama kita, Panginoon, the presence of God. Alam niyo ba, lahat tayo, dadaan tayo sa parte na yan. The presence of God or the bread from Egypt. Alam niyo, decision ni Isaac, Lord, I would not trade the presence of God sa grain ng Egypt. Hallelujah. Basahin niyo sandali ang Deuteronomy chapter 8 verse 3. Kasi po, this is the same test yung Israel would face in the wilderness. Ang sabi po ng Bible, 8 verse 3. Diyan na ba? Yan, ang ganda oh. Sabay-sabay nating basahin. Malakas. 1, 2, 3, go. Nabasa niyo? Ang ganda na. Ano sabi niya dito? He humbled you, causing you to hunger, to teach you that man does not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Ano itong ibig sabihin nito? Sabi ng Bible, to teach you that man does not live by bread alone. Hindi ka lang mabubuhay sa tinapay ng Egypt, but by every word. Ano yung word dito? I will be with you. I promise you that I will bless you. So mamimili ka, yung tinapay, man shall not live by bread alone, but by every word, by every promise of God that He has spoken to Abraham and to you. Ang ganda ho ng mga verse na ito. Here, God was inviting Isaac into the wilderness of dependence so he could learn the secret that bread is not life. God is life. Pumunta ka sa Egypt to get bread. Reminder, bread is not life. But the presence of God, you choose God. God is life. Yun po ang malinaw. Amen? Let me explain, ano ba ibig sabihin ng I will be with you? Pumunta tayo sa pangatlo. Binalikan ko po yung Hebrew word ng I will be with you. Sa salitang English, mukhang bitin ang salitang iyan. Okay? What is the Hebrew of I will be with you? Eye imak. Say that word, eye imak. Sabi mo sa katabi mo, eye imak. Isa pa. Eye imak. Eye in the Bible is the exact same word God used when Moses asked for his name at the burning bush. I am who I am. Eye imak. I am who I am. Grammatically, punta nyo natin ibig sabihin dito grammatically, no? Grammatically, eye is an imperfect verb, meaning it carries the sense of ongoing, continuous, and unfolding reality. Grammatically, yung eye, imak, sabi pala niyan, I will be with you, pero yung I will be with you, ongoing yon, continuous yon. At habang nag-ongoing,
At habang nagko-continue, may ina-unfold sa'yo, mabibigla ka kung paano gumalaw ang Diyos. Basahin natin ang verse 12. Tingnan nyo verse 12. Okay? Because bago natin dyan basahin, this time God is asking Isaac to trade the visible bread, to trade the visible security for invisible intimacy and relationship with God. Dito nakikita mo dito na si Isaac, he didn't know yet, but the presence of God will eventually produce provision. Verse 12, tingnan nyo to. Binasa natin yung 1, 2, 3. Pagdating ng 12, eto na nangyari. Ready na? Isaac planted crops in that land. Yung pinag-stay niya, sabi niya, sa makatuwid si Isaac, hindi nagpunta pala sa Egypt. Congratulations, Isaac, hindi ka natukso sa Egypt. The Bible said Isaac planted crops in that land. Do you remember na sinabi ko sa inyo, sa Egypt may Nile River sila, kaya ang lupa basa. Naalala nyo? Sa Gerar, sa Canaan, walang river. Pero still si Isaac nagplant ng crops in that the same land. Dry, wasteland, wilderness. And the same year, reap 100-fold. Teka muna, sandali. Bakit? Paano yan? Umane ng 100-fold. Ang dahilan? Because the owner blessed him. Hallelujah. Nabasa nyo? Sabi ni Isaac, I don't like Egypt. I will obey the Lord. The Lord promised me that He will be with me. He will never leave me. Ano gagawin ko ngayon dito? Sabi ni Isaac, tinawag yung mga bataan niya, tanim tayo. Let's plant. Saan tayo kukuha ng tubig? Hindi sa river. We'll look up to God. We will trust God. We will obey God. Heaven will send rain. Yung pala, pagkagabi habang natutulog sila, umuulan. Nagtataka yung mga Egyptians, bakit yung tanim ni Isaac tumutubo? Kasi po, hindi umaasa sa lupa yun sa langit, sa ulan. Kaya lang, wala kang kontrol sa ulan. Si Lord ang nagkokontrol sa ulan. Dahil nakita niya si Isaac, naniwala, sumunod, binless siya ng ulan. Yan pa hinihintay natin. Ayun pala, kaya pala tayo walang mga blessing. Mukhang Egypt tayo. Pag mga nagigipit tayo, puro tayo Egypt. Hindi tayo natututong umasa sa Diyos. Natutunan to ni Isaac. So anong ibig sabihin dito? I'd like to encourage everybody, pag-aralan mo that presence is always above provisions. The presence is better than any bread that the world could offer to us. Hallelujah. Sino sa inyo niniwala, paulan na sa buhay mo, tutubo ang iyong mga tinatanim at pagpapalain tayo ni Lord 100-fold. Ano sabi sa verse 13? Basahin nyo to, ang ganda. After he planted, sabi po ng verse 13, the man, who is that? Isaac became rich. Grabe, partida, may famine pa to, yumaman. And his wealth continue. Hindi lang yumaman, nag-continue pa to grow until he became very wealthy. Teka muna, sandali. Akala ko ba famine? Yun nga sinasabi ko May challenge, may problema, pero nag-stay, nag-trust, nag-obey. What a good word. Diba? Because most of us, pag may challenge, pag may problem, we will not stay. We will go to Egypt. We will not trust God. We will not obey God. But Isaac is different. That during the time of famine, challenge sa kanya, sabi niya, yes, Lord, I will stay. I just want to trust you. I can obey. Hallelujah. Nagtanim, nagtrust Hindi ka naman magtatrust. Ano yan? Nagtanim ka lang, tuyo nga. Hindi, sabi niya, sagot ni Lord. Alam mo, tuyo dito, walang pumapatak na ulan. Kasi yung may-ari ng lupa at saka ng ulan, nagalit siguro sa atin. O sige, papakita ko. Naniniwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ako alas, Lord.
Pero bahala ka na sa tanim ko, ha. Naglagay ng buto, wala naman tubig. Without His knowledge, God is showering His plant. Alam mo, yung plant niya, sabi, nag-grow 100-fold. Hallelujah. Verse 14. Ano po sabi ng verse 14? Hallelujah. He had so many flocks and herds and serpents that the Philistine envied him. Hallelujah. Yan po sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, the Bible told us that Isaac sowed in that land and he reaped 100-fold. Amen? There is a supernatural abundance that Egypt could never match. Yan po ang totoo. Hindi kaya ng Egypt, no? But the provision came after Isaac chose the presence over Egypt. Ang blessing dumating after nag-decide siya, presence, I don't like Egypt. I think ito po palagi ang challenge sa atin. Number one, would you choose my presence? Would you choose to obey? Would you choose to trust? And would you choose to stay? Yan po yon. Now, if you choose my presence, then you will receive my blessing. Every provision will flow from that relationship. Ito po yung formula. Choose the presence of the Lord by obeying, by staying, and by trusting. Now, na-choose mo ang presence, sabi ng Bible, Isaac received the blessing. All the provision flows from that relationship. Alam nyo, minsan kasi we always wanted number 2 without step 1. And God insists that you step into step 1 first. Bago kayo umuwi, desisyonan nyo. Presence o pera? Presence. Presence o kwarta? Presence. Ha? Presence or provision? Presence. I want God more than anything else. After Isaac decided, I want you, Lord, to be with me. Then, lumabas yung blessing. Sabi mo sa katabi mo, blessing muna. Lalabas na ang blessing. Amen? Presence muna, I should say. After that, lalabas na ang blessing. Sino rito nararamdam mo? Because you love so much the presence of God, blessing is about to be poured out in your life. Can I have your amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Before I close, mga kapatid, I realize, what is your Egypt? What is your Egypt? Actually, your Egypt is whatever you instinctively turn to when the famine comes. Pag kayo nahihirapan ng mga problema, laging si Egypt pumupunta. Pag may problema, ikaw ba'y pumupunta sa pera? Sabi mo, I will be safe if I have enough money in the bank. Or siguro, pag may problema ka, nagpupunta ka sa mga relationship na illegal. Alam mo, I'll be okay pag nagka-crush din sa akin yung crush ko. Sino sa inyo, yung Egypt mo, yung career mo? Inuuna mo lagi yung career mo, yung sweldo mo. Because you feel, I will be secure pag may career ako. Well, yan ang Egypt mo. The truth is, you cannot be secure sa iyong trabaho because anytime, any moment, you can lose everything. God's word to you today is this. Go not down into Egypt. Huwag kang pumunta dyan. Sino po dito naniniwala matagal nang nag-o-offer sa atin ng Egypt? Let us not descend to that old source of false security. Pwede bang tumayo tayo lahat? I would like to repeat, let's not run to the things that looks like bread, but eventually, it will enslave us. Sabi ni Lord, I want you to dwell in the land. I shall tell you. Yun ang kunin mo, anak. Sabihin mo nga sa katabi mo, do not go down to Egypt. Sabihin mo, delikado doon.
Maraming libre, pero nakaka-enslave. Naalala niyo ba si Jacob? Sinama yung kanyang 11 kapatid. Sabi ni Joseph, punta kayo dito sa Egypt. Ako ang boss dito. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Abay si Jacob nagpunta nga. Nakakain sila. Kaya lang Egypt is a symbol of bread plus slavery. Alam nyo, sa dulo ng istorya, nakakain sila ng bread, but after that, they become slave for the next 400 years. Dito, gustong simulan na ni Satanas, gamitin yung Egypt kay Isaac. Gigil na gigil siya sa mga tao ng Diyos. Pero nabigo siya kay Isaac. Nagtagumpay siya kay Jacob. I learned from the Bible when I read this that I need to learn that Egypt is a false God that gives promise that would destroy my life. I don't want to go down to Egypt. I want to learn how to trust God, how to obey God, how to stay with God. I want to believe on His promise that He will be with me. My presence will be with you, sabi niya sa akin. And I just want to believe that. Sino sa inyo, matagal ka nang umaasa sa Egypt, wala namang nangyari. Before I close, I'd like to tell someone here, tigilan mo nang bumaba sa Egypt. Magtiwala ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Ito lang gagawin mo, 3. Number 1, stay where you are. Number 2, trust God. Number 3, obey God. Stay, trust, and obey. Sabi mo nga sa katabi mo, stay, trust, and obey. Sabihin mo sa kanya with sincerity, don't go down to Egypt. Stay here, sabi mo, God will bless you. God will be with you.